Ayun, magandang araw ulit sa inyong lahat at dito na naman tayo sa ating panibagong reaction at panibagong video, no? At siyempre, ang kukuha din tayo ng reaction video dito kay The General Bios Point. So, sa hindi pa nakakilala sa kanya guys, maglagay ako ng link dyan sa description box para mapuntahan ninyo ang kanya mga video at tungkol sa politika kasi dito na naman tayo, re-react tayo sa mga pangyayari sa politika ngayon dito sa ating bansa, no. So kung kayo mapakialam, pati rin ako makikialam na rin tayo, makichismis tayo guys. Tayo dito nagre-react lang at siyempre sa kanyang mga video at siyempre may matutunan din tayo, no, tungkol sa pangyayari. So ang video na ito para sa ating lahat at siyempre huwag kalimutan, i-share nyo na lang din para mapanood sa marami pa nating mga kababayan. At siyempre, like and share, subscribe na rin sa ating YouTube channel. So, ano pang hinintay natin? Pindot na. Okay, panorin na natin guys. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Marilo Mantovilos. Pahayag ni retired General Torre tungkol sa nangyaring kaguluhan sa Senado, yung pag-warning shot ni General Aplasca. Lumalabas dito na parang okay lang yung pag-warning shot. Total, wala namang nasawi. Okay lang yun. Parang ganun ang sinasabi. Pakinggan natin siya. Pero sa ganun sa akin, kung PNP rules of engagement ang titignan mo, totoo yun na bawal ang warning shot. Pero hindi naman PNP si General Aplasca. At pagkatapos siya, isang veteranong police, retired, at nandiyan si Sergeant at Arms, siguro sa assessment niya, ang oras na yun, necessary warning shot to further, to prevent further escalation. So, nag-escalate nga, at nakita natin, in the end, wala naman namatay. So, lahat ng yan ay imbestigahan na lang at alamin ko anong punot-dulo niyan. Pero ang pinaka-importante dyan, walang irreversible, walang namatay na tao. Pero sa ganun sa akin, kung PNP rules of engagement ang titignan mo, totoo yun na bawal ang warning shot. Pero hindi naman PNP si General Aplasca. Aplasca kasi guys, ano? Retired at nandiyan si Sergeant Tatar. Military kasi yan eh. Assessment yan, nung oras na yun, necessary warning shot to further, to prevent further escalation. So, nag-escalate nga, nakita natin, in the end, wala naman namatay. So, lahat ng yan ay imbestigahan na lang at alamin ko anong punot-dulo niyan. Pero ang pinaka-importante dyan, walang irreversible, walang namatay na tao. Pero sa ganun sa... Yun. Tama. Pilip din ako dito kay General Torre. Ganun din ang ano ko. Yun nga. Yung pag-warning Kasi, shot is ito si depende sa assessment ng commander on the ground. Aplasca. Military kasi yan guys. Kaya siyempre Kung ako ang nasa kalagayan ni General pag may Aplasca, tao na hindi naman ganun din ang gagawin ko. kakilala Kasi o ano, umaga pa lang daw ng talaga. Miyerkules, nakakatanggap na ng report ang Senado na mayroong lulusob na puwersa. Kaya nakahanda sila sa loob. Oh, pagdating ng gabi, nandyan na. Nakita na yung armado, lumalapit. Oh, kayo, anong gagawin nyo? May armadong lumalapit. Pabayaan mo, papasukin mo sa loob ng bahay mo? No way. Ilagay nyo ang sarili nyo, kayo yung nasa loob. Kayo yung natahasan na idepensahan ng Senado na may lulusob. Wala namang coordination. Ang warning shot. Senado is part of government. Co-equal branch ng executive. Ang NBI, part of government. So bakit ang punot dulo dito, ang nakita ko, walang coordination ang NBI. Bakit armado sila with long firearms, naka-vest at lumapit na sa Senado? Yun ang punot dulo dahil walang coordination. So ulitin ko, walang nilabag si General Aplasca dahil kung ako ang nasa kalagayan niya, warning shot. Pang! Ang masama, kung nervyoso,
pag kita, armado, pinaputukan, yung talagang may intention to harm, kasi yung warning shot pataas man. Ang masama kung pinaputukan diretso. Yun lang, warning shot. Ang assessment ko dyan, yung mga putok, although walang intention, both sides, na saktan ang bawat Nung may pumutok, parang takutan na lang sa putok. Takutan sa putok at lumalabas, mga Marines yung nandun sa loob. Veterano yun eh. I don't know how many Marines, but I'm sure, kargado ang mga yan. I don't know rin kung NBI agents, kung anong kwan. Putukan na. Malala ko tuloy yung nasa serbisyo pa ko, ma-encounter kami. Ang aming mga sundalo, talagang marami kaming bala. Talagang grabing paputok pag nag-encounter na. Ako pa ang ceasefire. Hindi yung putok na lang ng putok ng sundalo. Mamaya pagkatapos ng encounter, mag-submit ng ammo expenditure. Ang dami yung i-report nila na naubos nilang bala. Tapos kakaunti naman ang aming resulta. Isang body count lang ng NPA, isang armas lang. Tignan mo yung balang na consume, ang dami. Kasi nga, kulang sa fire discipline ang mga sundalo nung una. So, gano'n ang nangyari, takutan yung paputok. Umabot daw ng 30 minutes eh. Tama si General Torre, at least, walang namatay. Yun lang, naging sikat tayo sa buong mundo. Biruin mo yan? Yung napanood kong foreign TV na Senator, federal agents raided the Senate building to arrest a senator with ICC warrant, but fire erupted. Ganun. Ang image talaga is napakagulo ang Pilipinas. Yun lang ang yun lang masama. Bakit nagkaganon? Weak governance, weak leadership. Ano sabi ng Pangulo? Wala akong utos sa NBI na arestuhin si Bato. Ano ba yun? So, sinong nag-utos? Bakit nandun ang NBI? Wala akong utos. Sabi niya, mamaya, tinawagan ko si NBI Director para paalisin na ang NBI sa Senado. Hindi siya nag-utos. Tapos, wala talaga, ang hina. Kaya malala ko si Congressman Lawrence Defensor, in interview ng Billionaire News, sabi niya, the President is very indecisive. Kaya nagkakaganito tayo dahil sa mahina ang leadership niya, walang klarong direksyon, sabi niya. Lalo na sa flood control, walang concrete example na napakulong yung mga So agree ako because of indecisiveness ng liderato sa executive. Kaya ito, nagkakagulo tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yun na nga, sinasabi naman ni General Torre at kay the General na tama talaga na magpaputok ng una ang mga USAA. No? Kasi nga, sila naman talaga ang nilusob at saka isa pa, mga military yan. Yan si Ablasca, military yan. Sana yan sa gulo, sa bakbakan sa Mindanao. So, yon. Talagang lulusubin sila. Ay tinatanong, wala namang sinabi na kung sino sila. Di nag-warning shot. Doon na nagka-putukan. Gumanti rin yung NBI. Ayun na, nagkaputukan na. Ay siyempre, yung si Matibag, ay abogado lang yun eh. Hindi naman military yun. Tapos sabihin pa niya,
ang taga Osaka daw ang makipag-coordinate sa kanila. Eh bakit si Osaka makipag-coordinate sa NBI, eh sila ang may kailangan sa Senado, di ba? Talaga, yun lang sa aking reaksyon, no? So, yun. Kayo guys, ano ang masasabi ninyo sa video na ito? Tama ba ang sabi ni General Torre na tama lang ang pagpapatok? No? So, kung magustuhan ninyo ang video na ito, like, siyempre, and share, and comment, subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang dito na lang at see you sa next reaction video. Bye-bye!